of course, every weekend, Mm. nag-training kami. So, most of us kasi mga git ng USAT is student. So, Aha. ginagamit namin yung weekends para mag-training, para mas focusan kami ng mga coaches namin sa trainings, mag-focus kami sa mga gagawin namin mga game execution, gano'n, sa defense. Yun yung mga pinaghandaan talaga. Po namin is yung from Monday to Friday po is sa school po kami mag-aaral po. Tapos then yung sa Saturday, Sunday naman po is sa magte-training po kami sa USAD, yun po. Yes. And yung sa naman po, sa pagpunta naman po namin ng training, of course, nagpo-provide po yung USAD po ng transportation namin. So we have the newbies po na nagsusundo sa amin para makapunta po ng venue at makapag-training po. Usually ba saan nyo ba ginaganap yung training ninyo? Usually sa Calasiao, Alaminos City, and yun po, dun lang minsan sa Calasiao, minsan sa Alaminos City. Isang hamon dun ay yung paglalakad ng papers, of course, kasi most of our players are minors, kaya medyo nahirapan kami sa pag-process, pero the last minute talagang nailakad namin lahat. December last year, nag-start kami mag-training until the last week of January. We are well-funded ng interconnected business process. So, we're grateful na talagang provide nila lahat ng kailangan namin, from foods, from accommodations, and lahat talagang provided na ng interconnected business process. Sila yung major sponsors na talaga namin. Yun yung maganda sa amin kasi ang isipin na lang ng mga players talaga namin is maglalaro na lang, magpa-perform na lang, and then the rest talagang shoulder na ng USAD. Yes po, yung sa yung sa training, syempre nahihirapan po kami, especially sa athlete, pero kailangan po namin gawin para po mahasa po yung skills namin. Po yung maturity po as a player and as a student po. Yun po. How about kay Sir Mateo? Ano naman yung natutunan mo base sa pagsali mo dito sa USAD Pilipinas Volleyball Team? Actually, natutunan ko na hindi ko kailangang i-doubt yung sarili ko kasi alam ko sa sarili ko naman na kayang-kaya ko, and kumbaga mas natutunan ko din na mag-grow sa sa sinalihan po namin competition. As a coach, dapat marunong ka mag-balance, like kung paano yung treatment mo sa loob ng court, and then kung paano yung treatment mo outside the court. Kailangan balance yun. Hindi pwedeng stricto ka sa labas, stricto ka rin sa loob. Dapat mabalance mo yun na kung stricto ka sa loob lang yun. And then on the outside, para at least magkaroon kayo ng bonding ng players mo, and at the same time, pag nasa loob na ng court, pakapakinggan ka nila at respeto ka.